Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Nandito naman po tayo sa programang Biyaya sa Pag-aaga. Pakabuti ng Diyos sa ating buhay, kaya dapat lang nating manatilihin na lubos tayong tumulog sa Kanya at patuloy nating muni-muni ang Kanyang salita. Kaya mga kapatid sa aming mga tagapakinig, muli po salamat. Inyong pong lingkod si Pastor Tito Riboriano muli, makasama nyo. At ako po yung nagpapasalamat dahil alam po natin na wala nang iba pang kakamtan natin sa buhay, makamtan natin ang kalawalhatian ng Diyos pagdating ng araw ng panahon ng Kanyang paghahari. Alam po natin na ang Panginoon ay muling babalik at maghahari sa atin at napakaganda ang Kanyang pamumuno. Sige po sa ating pong tatalakayin sa umagang ito, nais ko pong buksan muna ang pagbabasa sa salita ng Panginoon dito po sa Lucas, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 10. Ito po ang sinasabi. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang taong roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamuro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwa. Tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipinamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasaoli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Muli po tayong manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong salita kung saan nakikita ang iyong dakilang pagmamahal sa mga taong mga makasalanan. Kami ito, Panginoon, kami pong lahat ay nagkasala laban sa iyo. Ngunit salamat po sa dakilang mong biyaya na kung saan pinagkalooban mo kami ng kapatawaran at lininis at pinatawad. At ngayon, Panginoon, papasalamat din kami na patuloy mo pa rin sinusustain ang aming buhay. At sa habang kami nabubuhay sa mundong ito, tunay nga nakikilala namin ang kadakilaan at kapangyarihan mo. Kaya sa aming pasasalamat palagi, Panginoon, dahil wala kaming ibang maibabalik sa iyo, Panginoon. Wala kaming maibibigay anumang bagay sa mundo ito dahil ang lahat ay sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, ang kasangkatauhan, ang kalawakan at pinalang mo, Panginoon. Ikaw ay nag-aari nito. Tulungan mo po kami, Ama, na patuloy po sa buhay namin, maging sa pagpapahig ng salita. Sa programang ito, patuloy, Panginoon, aming mga tagapagkinig, ay matutunan nilang lubos, makilala kang lubos, Panginoon, at tanggapin ka sa kanilang buhay at lubos sa manampalataya. Salamat pong muli, Panginoon, sa umaga pong ito, ikaw ang aming dakilang tagapagturo. Salamat po, ito po ang tayong dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay sa pamagat ng isang taong binago. Yan, na po. Isang taong binago. Nagbibigay po ang Biblia ng mga halimbawa ng mga taong binago ni Kristo, Jesus, sa mga buhay.
ipinapakita ng kanilang buhay ang mga pagbabagong ginagawa ni Kristo sa buhay ng mga nananampalataya. Kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, hindi niya tayo kailanman magiging tulad pa ng dati. Yan, napakaganda po. Kaya po kanina nabasa po natin sa Lucas, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 10, Titinan po natin dahil mayroon po ditong isang taong nagangalang Sakeo. Nabasa natin na sino ba si Sakeo sa ating nabasa? Anong uri tao si Sakeo? Siya po isang pinuno ng mga publikano. Sino ba itong mga publikanong ito? Ang mga maniningil po ng buwis ay tinatawag ng mga publikano sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Ang mga Hudyo po, sa panahon ni Jesus ay sa pilitang pinagbabayad ng buwis sa Roma. Sa ilalim po kasi ng pamamahala ng Roma, ang mga Hudyo noon, ang bansang nakakasakop sa kanila. Ang mga Hudyong maniningil po ng buwis bilang kinatawan ng pamunuang Romano ay kinakamuhian ng mga tao at itinuturing pong masasama dahil sa pagsingil ng labis at binubulsa ang kalabisan para sa kanilang mga sarili. Yan, tingnan po natin yan. Maraming mga Hudyo ang naniniwalang hindi na matatanggap ng Diyos ang mga taong ito, gaya po ni Sakeo, sapagkat napakalaki ng kanilang kasalanan para mapabayad pa. Yan po, kita po natin kahit sa panahon po ngayon, maraming Sakeo na dapat po nating lalo na po sa ating pamahalaan, kahit sa ating pong kapaligiran, kaya siguro po sa ating sarili, tingnan po natin dahil napaganda pong tingnan muna natin ating sarili sa pamagitan po nating pag-aaralan ngayon. So, tingnan po natin, dahil po, sabi po dito sa Ecclesiastes, dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 5:10, sabi dito, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Yan po, napaganda pa sabi dito, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Yan po, tingnan natin, Kaya po ang siyang umiibig sa salapi ay hindi po masisiyahan sa salapi. Yan, tingnan po natin. Mayaman po si Sakeo, ngunit maliwanag na hindi siya nasisiyahan sa kanyang kayamanan. Although marami pong mayaman siguro talaga na hindi nasisiyahan. Ang madalas paniwalaan ng tao tungkol sa pera ay ito. Kung mas marami ang pera mo, mas makakaranas ng kasiyahan. Yan po ang palaging nasasabi ng tao, pag marami lang akong pera, okay na, masiya na ako, Pero po tingnan natin, ito po ay mali, Kung sasabihin ng tao, marami na akong pera, kaya masisiyahan ako, ito po ay mali. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang po sa kaisa-isang bagay na hindi maaring agawin sa iyo ninuman ang inyong relasyon sa Panginoong Jesus. Yan, Hindi po napaka-excited po na malaman po ng isang tao na mayroong panghigit na makakasya sa buhay niya sa pamamagitan po ng pagkilala sa Panginoong Kristo. Sinabi po sa 1:7:37, sabi po dito, kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Sinabi niya, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Yan po. Nilikha po tayo ng Diyos na may panloob na pagkauhaw po. Yan. Ibig po sabihin, tayo po ay nilang ng Diyos sa ating pong sarili ay mayroong hungkag. Mayroong pong parte sa buhay natin na hungkag. Ito po yung pagkauhaw na ito ay hindi po napapawi sa pamamagitan ng mga material na bagay. Yan. Sinabi po ni Jesus, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, lumapit sa Kanya at uminom. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi po ang ating panloob na pagkauhaw ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng ating paglapit at pagkilala kay Hesukristo. Nakita po natin yung hungkag nating buhay, yung palagi tayong naghahanap ng kasiyahan.
Akala natin ito'y sa pera o material na bagay. Pero po, naglagay po talaga ang Panginoong sa ating buhay na isang parte ng ating buhay na empty o kaya kauhawan. At ang Diyos lang po dito makakapuno. Ano po? Kaya po, tinan po natin sa Lucas 19:3 sa ating nabasa kanina. Sinabi po dito, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamuro. Yan po. Ito pong si Sakeo, ano ang ginawa ni Sakeo? Para lang makita si Jesus nang siya'y dumaan at sa Jericho. Siya po ay patakbong. Siyang napauna at umakyat sa isang puno upang makita si Jesus. Napagtagumpayan po ni Sakeo ang mga balakid sa kanyang pagnanais na makalapit kay Jesus. Ano po? Ipinakita niya ang kakasabikang ito na makilala si Jesus. Kaya ganun din ba tayong kasabik na makilala si Jesus? Ano po? Pinagpapala ng Panginoong Jesus ang sino mang humahanap sa Kanya ng buong puso. Yan po, nakita po natin yung kagalakan ni Sakeo na makita si Jesus, kaya tumakbo siya, umakyat sa puno at tama, yung kanyang pagkapandak ay nalampasan niya. Hindi balakid yun upang hindi niya makita si Jesus. Gumawa siya ng paraan. Ganoon din po tayo, mga kapatid. Gaano ba tayo kasabik na makilala ang Panginoong Jesucristo? Makantan po natin ang tunay na buhay na may kasiyahan, na puno ng may kagalakan. Kaya po napagandang maunawaan po natin ito. Maraming nahihiyang gawin ang ginawa po ni Sakeo. Siguro, ano ang sinabi ni Jesus sabi po dito sa Marcos, Kapitulo 8:38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Alam po natin na babalik ang Panginoong Jesucristo. Ngunit sabi po dito sa ating nabasa, ano ang sinabi po ni Jesus sa Marcos 8:38 sa ating nabasa tungkol po sa mga taong nahihiyang lumapit at kumilala po sa Kanya. Sinabi po ni Jesus na kapag ang sino man ay kinakahiya na kumilala sa Kanya at sa Kanyang mga salita sa harapan ng iba, ay ikakahiya niya rin ng pagbabalik niya sa katapusan ng mundo. Mga kapatid, sigurado pong babalik ang Panginoon. Panahon po ito pang lubos nating maunawaan, na panahon nating lubos na makilala ang Panginoong Jesus. Sa panahon na tayo buhay pa. At alam po natin na sa Kanyang pagbabalik, ito po ang sinabi niya na ikakahiya tayo kung sakali man hindi natin siya, pag ikinahiya natin siya sa panahong ito, at ayaw natin kilalanin ang Panginoon sa panahong ito, sinabi niya na hindi rin tayo kikilalahan ng Panginoon. Ikakahiya niya rin tayo. Kaya po, dito po sa buhay ni Sakeo, hindi ikinahiya ni Sakeo ang makitang umakyat siya sa puno ng sikamuro. Makita lang niya si Jesus. Hindi siya nahiya na umakyat doon. Binaliwala niya ang iisipin ng mga tao dahil sa kanyang matinding pagnanais na makita si Jesus. Higit na dapat isipin ng taong nagnanais maligtas ang sasabihin ni Kristo kaysa sasabihin ng ibang tao. So, ibig po sabihin, hindi po tayo makahiyang lumapit kay Jesus kung ano man ang sabihin ng ibang tao. Kasi po ito ang mas mahalaga sa atin. Kaya po dito patuloy po nating basahan dito sa Lucas 19:5 o Lucas 19:5, sabi dito, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Napaganda po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Yan. Bagamat po masama sa akin, bagamat masamang sakim na tao si Sakeo,
Tinawag siya ni Jesus kahit po siya, alam natin na siya ay makasalanan. Nadaman niya na ang pag-ibig ni Jesus, lumambot na po ang kanyang puso. Masisiyahan na sana si Sakeo na masilip lamang si Jesus. Ngunit huminto si Jesus, lumingon, at tumingin kay kanyang sa diretso. Natutuhanan natin dito na ang Panginoong Hesus ay hindi nagpapakaabala upang bigyan tayo ng pansariling pansin. Yan ang pong gusto ng Panginoon. Palagi na tayong pinapansin ng Diyos. Gaya po ni Sakeo, pinansin niya ni Sakeo kahit siya makasalanan. Ganoon po sa panahon ngayon. Ang Panginoong Hesus ay patuloy pa rin na naghahanap sa atin bilang ang tao ay mga makasalanan. Ano po? Kaya po sa patuloy nating sinabi po sa Lucas 19:6, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Ano po? Yan. Tinanggap niya si Jesus dahil mismo. Sana po lahat tayo ay tumugon kay Jesus katulad ng ginawa ni Sakeo. Hindi natin alam kung ano ang pinag-uusapan ni na Jesus at Sakeo habang sila'y naglalakad at habang sila'y na kumakain. Ngunit maaaring sabihin natin tungkol iyon sa kaligtasan. Sapagkat ito talaga ang kailangan ninanais ni Sakeo. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Sakeo na siya isang makasalanan. Bago maligtas ang isang tao ay kailangang kilalanin muna niya ang kanyang pagiging makasalanan at naising maligtas mula sa kaparusahan at kapangyarihan ng kanyang mga kasalanan. Dapat po natin makita ang ating pangangailangan na ng kaligtasan bago tayo makalapit kay Jesucristo upang maligtas. Yan po, ano? So, dapat po alamin ng isang tao na siya ay makasalanan at kailangan niyang tagapagligtas. At ito po ay hindi binabaliwala ng Panginoon. Pag tayo lumapit sa Kanya, gaya po ni Sakeo, hindi po tayo babaliwalain ng Panginoong Jesucristo. Kaya po nakita natin sa Lucas 19:7, sabi dito, lahat ng nakikita nito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanang. Sabi nila, alam niyo po, may mga kasama si Sakeo doon sa bahay niya ng kasama ng pumunta dito sa Jesus. Ngunit ano ang sinabi ng mga kasama ni Sakeo? Bakit yan si Jesus ay pumasok? Sabi niya, nakikituloy sa isang makasalanan. Kaya ang pagtingin nila kay Sakeo talagang makasalanang tao. Yan po ano. Ngunit, makita po natin na matuwid ang palagay nila sa kanilang sarili. Yan. Yung mga nagsasabi na makasalanan si Sakeo, para bang sinasabi nila na ako ay matuwid, wala akong kasalanan. Ngunit, ang totoo po, panlabas lamang ang kanilang katuwiran. Masama ang panloob nilang pagkatao. Ayaw nilang makisama sa mga ordinaryong tao na pinapalagay nilang mga makasalanan. Yan po ang palagay ng mga Pariseo noon. Sila ay sabi nila, okay na kami. Hindi na namin kailangan ang kapatawaran dahil okay kami, wala kaming kasalanan. At binabaling nila ang pagiging makasalanan sa ibang tao. Yan po ang pagkilala ng mga Pariseo, kaya tinawag sila ng Panginoon mga hipokrito. Ano po? Hindi nila malaman na ang kanilang pangangailangan ng tagapagligtas na si Jesus. Akala nila ay sapat na ang kanilang reliyon. Yan po ngayon mga kapatid, ano? Sa panahon po ngayon, maraming mga taong pag tinanong mo, paano ka makakapunta sa langit? Palagi po sasabihin nila, siguro po okay naman ako dahil medyo kaunti lang po ang aking kasalanan, hindi naman po ako. Ganoon ang pagtingin sa kanilang buhay, ano po? At para bang kinikita nila ang kanilang buhay na matuwid sila. Wala silang atraso. Yan po ang isang pagkakamali ng isang tao. Dahil po sinabi ng Panginoon na maliwanag po sa Biblia, sabi dito na sapagkat lahat ay nagkasala. Kahit po isang kasalanan ay hindi ka po maaring maabsuelto. Ano po? Makasalanan ka pa rin. Yan po ang dapat makita. Kasi po pag hindi nakita ng isang tao na siya ay makasalanan, hindi niya kailangan ng isang tagapagligtas.
hindi niya makakamtan. Paano na po ito? Mapapahamak po ang taong iyan. Kaya po kapatid, alam po natin na pinapaalala sa atin sa panahong ito ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Panginoon, tanggapin natin na tayo mga makasalanan dahil po pag hindi natin ginawa ayon, tayo po ay nagmamalaki sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, dapat tayo magpakababa, be humble, sabi nga. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay mapagmataas, na hindi natin kailangan ang tagapagligtas. Kahit po labis ang kasalanan ni Sakeo at hinamak siya ng mga tao, minahal pa rin siya ni Jesus. Tinanggap siya, nagpalipas ng oras kasama siya at iniligtas niya. Iniligtas siya ni Jesus. Tinanggap ni Sakeo na may kagalakan si Jesus at malaki ang pinagbago niya. Kaya po, kung titinan po natin, ayon sa Lucas 19:8, sabi po dito, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Yan po, nakita po natin na kahit na po labis ang kasalanan ni Sakeo at hinamak siya ng mga tao, minahal siya ni Jesus at tinanggap niya. At sabi niya ni Sakeo nang may kagalakan kay Jesus at malaki ang pinagbago sa kanyang buhay. Binigay po ni Sakeo sa mga dukha ang kalahati ng kanyang ari-arian at binalik niya ang ikaapat na ibayo ng halaga ng mga dinaya niya na sa kanino man niyang mga dinaya. So kaya nakita po natin naganap ang pagbabago sa buhay ni Sakeo sapagkat dumating si Jesus sa kanyang bahay at sa kanyang puso. Sa halip na ibigin niya ang kanyang salapi at gamitin ito para sa sarili, mas mahal niya ngayon si Jesucristo at ginamit ang kanyang salapi upang gawin ang kagustuhan ni Jesus. Kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, hindi na tayo kailanman magiging tulad po ng dati. Yan, napakaganda pong makita po natin ito. Kaya po dito sa katapusan po ng Lucas 19, versikulo 9, sabi po dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat ang anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya po paano po inilarawan ni Jesus ang pagbabago sa kalagayan ni Sakeo? Sabi niya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito. Iniligtas po si Sakeo mula sa kaparusahan ng kanyang mga kasalanan sapagkat tumalikod siya sa makasalanang pamumuhay at nagtiwala sa kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. Ang ugat po ng kaligtasan ay pananampalataya kay Jesus at ang bunga ng kaligtasan ay mabubuting gawa. Yan po, maliwanag po. Nais ko lang pong muling ipaliwanag na malaman natin. Maraming tao po na nagsasabi na okay naman ako, wala akong kasalanan, mabuti naman akong tao, kaya siguro po makakapunta ako sa langit. Mali pong pananaw, kapatid, ang mga bagay na ito. Kung ikaw po ay nandyan po sa kanyang kaisipan, dapat po nating baguhin. Unang-una po, hindi tayo maaring maligtas sa magitan ng mga mabubuting gawa. Maliwanag po ito sa Biblia. Sinasabi po sa Efeso 8:9, sabi po dito, dahil sa kadagulom ng Diyos, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Kaya po kapatid, maraming taong hindi nakakasiguro ng kaligtasan dahil batay po ito sa kanilang sarili. Pero po, kapatid, ang kaligtasan po ay libre.
Ito po ay ginawa na ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ang Panginoong Yesus ay Diyos, nagkatawang tao, pumunta dito sa lupa, nag-ministeryo, at ang napakahalaga po, binayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay upang hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Sa pamamagitan po ng pagbuhos ng dugo ni Jesus, patatawarin po tayo at linisin tayo sa ating mga kasalanan at magiging na tayong bago. Ano po? Kaya po, maliwanag po sa 2 Corinto sa 5:17, sinabi po dito, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isang bago lang nilalang. Yung luma na ay naalis na po ito. Muling binago na tayo ng Panginoon. Yan po, bago na tayong nilalang oras pong nagtiwala tayo sa Panginoon. Yan po ang nakapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Marami po mga tao nag-i-struggle talaga dahil sabi nila, nais ko lang talikuran ang kasalanan na ito. Napakabigat po kasi ng kasalanan pag palagi pong dala-dala natin ang kasalanan. Marami pong taong nagsasabi, magdarating naman ang bagong taon. New Year's resolution, sabi niya, tatalikod na ako sa aking mga bisyo. Hindi mo kapatid kayang baguhin ang iyong sarili. Dapat ka munang lumapit kay Jesus. Tanggapin mo muna siya, manampalataya ka sa Kanya at tanggapin mo muna siya bilang iyong tagapagligtas. At ang Diyos po ang kikilos, ang kapangyarihan po ng Diyos, kikilos sa iyong buhay, iyan po ang makapagbabago sa atin, kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po sa ating sariling kapangyarihan. Kaya po maraming nabibigo na hindi nababago dahil hindi nila alam ang paparaan. Sa Panginoong Jesucristo lang po, makakamtan natin ang tunay na pagbabago dahil siya po mismo ang kikilos sa ating buhay. Siya lang po ang may kapangyarihan at mula po tayo. Manampalataya lang po tayo sa Kanya. Gaya po ni Sakeo na ating napag-aralan sa umaga pong ito na nakita natin ang pagbabago sa buhay ni Sakeo ng buong puso niyang hanapin ang Panginoong Hesus at siya nananampalataya. Kaya po, dahil sa kaligtasan, siya ay gumawa na ng mabuti. Ito po ang nangyayari, kapatid. Paggawa po ng mabuti ay dahil bunga na lang po ng iyong kaligtasan. Hindi ka po dapat gumawa ng mabuti upang maligtas. Ang kaligtasan po muna, ang bunga nito ay mabubuting gawa. Yan po ang tunay na tama pong proseso. Kaya po salamat po muli mga kapatid sa bawat isa sa inyong nakikinig. Salamat po sa ating parating nakikinig mga kapatiran po natin. Ang mga lingkod niyo po, ang pastor na patuloy rin po sa pagpapaabot ng programang ito. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Muli po, Panginoon, salamat po sa aming napag-aralan sa umaga pong ito. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Mahal mo kami, kahit na kami mga makasalanan. Ibinigay mo pa rin ang iyong buhay para sa amin upang kami hindi mapunta sa kapahamakan, maligtas at babago ang aming buhay. At patuloy pa rin, Panginoon, ang biyaya mong ito. Tulungan mo po, Panginoon, ng mga tao, lalo na salamat po sa buhay namin. Pinatawad mo na, ngunit sa mga tao pa rin, Panginoon, na kailangan ng kaligtasan, dalangin namin, Ama, makamtan nila at matagpuan kanila sa pamagitan ng paghahanap. May kasabikan galing po sa kanilang puso. Muli po, salamat Panginoon sa programang ito. Salamat sa iyong mga lingkod. At ganoon po, Panginoon, sa staff ng programang ito, Panginoon, sa radyo, mga technician, sa aming pong technician si Stephen, sa kanyang buhay. Salamat po, Ama, sa kanyang buhay, sa mga kasama po namin dito sa radyo, mga kamanggawa po namin, Panginoon. Salamat po sa aming kapatid na si Mama Sister Villaperte, sa kanya pong buhay, Panginoon, na patuloy po, Ama, si Ma'am Lalaine, na patuloy na nagtataguyod po ng programang ito. Salamat po sa kanyang buhay. Muli po, salamat. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.